Hey guys, what's up? My name is Sherwin. Today, halika, pag-usapan nga natin itong naging statement ni Yusek Claire Castro, no, patungkol sa mga Villar, tungkol dyan sa problema or issue ng Prime Waters. Siyempre, roll natin. Ayun na nga guys, no? So basically, palakay natin to at makita natin yung sinabi rito mismo ni Yusek Castro. So, sa post nila sa PCA. So, sabi dito ni Yusek Castro, tandaan po natin, marami na po kababayan natin ang customer ng Prime Water na siyang umiiyak. Hindi po ito bago kaya nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasosolusyonan ng nakaraang administrasyon. Ito si Castro, kung mapapansin nyo na. Kahit walang kinalaman kay PRRD, talagang mag-i-insert at mag-i-insert yan. Kaya dito sinabi natin, una sa lahat, no, para maintindihan ng sino ba ang sino ba ang pinagsisilbihan ng Prime Waters? Okay. Ang Prime Waters po, hindi po sila gaya ng Maynilad at saka ng Manila Waters. Ang Prime Waters po, exclusive lang sa mga subdivisions ng Villar. Mapa-Camellia yan, mapa-Springville yan, at kung ano-ano pa. No? Okay? So, gaya nga ng sinabi ko na rin dito, yung tita ko, matagal na pong nakatira sa Camellia. More than 40 years. Kung ilan taon yung pinsan kong nakakabata, gano'n na rin po katagal. No? Never silang nagkaroon ng problema sa Prime Waters. Ever since po ang Camellia, sila po ang nagrarasyon ng tubig sa kanilang subdivision. Wala pang Prime Waters. Basta nagpatayo ng subdivision ng Camellia o ang mga bilyar of any name ng kanilang subdivision, sila po ang nagpo-provide ng kanilang patubig. Okay? Very recent lang yung Prime Waters na yan. Kahit nung napatira kami sa Springville, Molino, dyan sa may Bacoor, Prime Waters din po ang service provider dyan. Never kami nagka-problema. Mag-i-inform man sila, mas gusto ko pa nga Prime Waters, alam niyo kung bakit? Mag-i-inform sila ng ilang araw before nila gawin yung kanilang maintenance work. Siyempre, lilinisin nilang tangke, yung tubig, yung lahat-lahat. Pero never kami nagkaroon ng outage gaya ng nangyayari sa mga kliyente ng Maynilad at saka ng Manila Waters. Ay, isa pa dyan, sinek ko pa yun sa Google, sabi dito, Prime Water isn't listed as one of concessionaires of Metropolitan Water Works and Sewerage System. The two main concessionaires of are Manila Water Company and the Maynilad Water, which operates in the West Zone. However, Prime Water is a known private water provider in the Philippines. Take note of this, is a known private water provider of the Philippines, often involved in joint ventures with local water districts. So, ang tanong natin doon, paano magkakaroon ng pakialam ang administrasyon ni PRRD kung ng panahon niya una meron bang nagrereklamo? Pangalawa, pwede bang panghimasukan ng gobyerno kung ano ang ng Prime Water sa isang pribadong company? At hindi lang nabibilang sa isang concessionaire ng MWSS. Kung tutusin, kung maaalala nyo, pinakailaman ni PRRD ang concessionaires noon dahil sa reklamo at sa taas singil. Diba? Pakikialaman ni PRRD ang isang bagay na may koneksyon sa gobyerno, gaya ng Maynilad at saka ng Manila Waters. If I remember correctly, no, isa sa dalawang yan may gustong singilin sa taong bayan.
Ano sabi ni PRRD nun? Kahit singgong duling hindi sila babayaran. He even threatened, if I remember it correctly again, i-correct niyo ako. I remember he even threatened them to cancel their agreement with MWSS if they continue whatever it is at kung hindi nila ayusin ang kanilang serbisyo. Diba? Noong panahon ba ni PRRD, may nabalitaan kayo nagreklamo sa Prime Waters? Imagine niyo kailan lang ba nagkaroon ng reklamo sa Prime Waters? Nung umanib, nung inendorso ni VP Sara, si Camille Villar. Prior ba dyan, may narinig tayong reklamo? Diba? Almost right after ng endorsement ni VP Sara kay Camille Villar. Bigla na nagkaroon ng problema yung Prime Waters. Actually, wala pa nga ako nakikitang statement galing sa mga Villar when it comes to Prime Waters. Alam niyo naman si Cynthia Villar. Nakita niyo, napanood naman niyo yan sa mga ano niya, di ba? Sa Senate hearings niya. Bitsera din yung babae yan. Sa tingin niyo, palalagpasin niya ang ginagawa nito ni Yusek Castro? Feeling ba ni Yusek Castro almighty siya? Na hindi siya pwedeng banggain ng mga taong binabangga niya? Sige nga. Nakita niyo ba yung nangyari kila General Torre at kila General Marvin? Pati kila Remulla Brothers? Ano nangyayari? Tingin niyo kaya silang protektahan ni Bongbong Marcos? Sa tingin mo ba, Yusek Castro, kung balikan ka ng mga Villar dyan sa mga pinagsasabi mo, tingin mo mapoprotektahan ka ni Bongbong Marcos? O sasabihin lang sa'yo ni Bongbong Marcos, that's your statement, not his? Diba? Pag sinagot-sagot ka ng mga Villar, saan ka dadamputin? Kay Miss Eden nga lang ng Net 25, hindi ka na ng diretso Kay Cynthia Villar pa kaya?